Ayan, nakakita nyo ba sa likod ko na yan? Hindi po flood control yan. Barrier po yan o pader sa bagong ginagawang New Manila International Airport. Mapapansin nyo, dati po itong mga palaisdaan, pero parang disyerto na rin at tuyo na po, baho na. Ang laki na po na nagagawa niya oh. At hanggang doon po yan. Ito po papunta yan, ayan. Papunta po yan Taliptip, Bulacan puntang Obando at Binawangan. Pero ayan po, hindi lang po tayo makakataas dun dahil baka bawal. Pero ito na po yung mga updates sa ginagawang New Manila International Airport. Magandang araw muli sa inyo lahat at good morning. Mag-update tayo ngayon sa ginagawang New Manila International Airport. Pupuntahan natin yung location nila at titingnan natin kung gaano kalaki yung nagagawa sa bagong tinatayong Bulacan International Airport. Dito sa bagong ginagawang Manila International Airport, dito rin po matatagpuan ang Bulacan Mangrove Sanctuary. Malawak po itong mga bakawan na ito, mapapansin nyo na ito. Pero ito pong mga bakaw, yung kaba ng bakawan na yan, hindi pa po yan yung Mangrove Sanctuary. Ayun, doon po sa gabito, maraming bakawan. Malapit po o kadikit lang po doon yung ginagawang Bulacan International Airport. Punta po tayo doon at liliputin po natin yung maliit lang na bahagi ng ginagawang New Manila International Airport. Yung mga nakikita yung mga kubo doon sa gitna ng dagat na yan, mga kubo po yan ang mga may talabahan dito sa Manila Bay o dito sa Migawang Malolos. Saka yung may mga baklad yan, may mga baklad naman po diyan. Katulad doon yung mga baklad na po na yan, ang may-ari naman po yan, may mga tiga-pamarawan dito sa Malolos. Malapit-lapit na po tayo doon sa ating location. Ang location po nitong Mangrove Sanctuary nito ay dating tinatawag po na Kapis, pero sa po ito ng Bulacan. Sitio po yata ito ng Taliptip, pati yung Kapol, Bunatan, saka marami pa po sitio yung mga Taliptip dyan, nasakop ng Bulacan. Alam nyo po ba kung gaano kalawak ang tinayuan ng bagong New Manila International Airport dito sa Bulacan? No? Yan po lahat dyan. May lawak area po ang tinayuan ng New Manila International Airport ng 2,500 hectares. Malaki po yan, no? Ayan, nahuhuyot chat ako eh. Yung tinayuan po ng New Manila International Airport dito sa Bulacan, pinagsama-sama po yung mga palaisdaan at mga asinan, no? Dawgi tayo dito. Itong sa kinakatayuan ko po na to, mga dati pong asinan niya at mga palaisdaan. Dito po yung makikita nyo yun, no? Kung may makikita na po kayong mga structure doon, yung pong mga doon nagumpisa yung tinayong airport. Nakaharap po yan doon sa Manila Bay at malapit lang po yun sa Barangay Pamarawan. Location ko po ito ay sa Kapis. Sitio rin po ito ng Taliptip sa Bulacan. Dahil nga po itong tinayuan ng New Manila International Airport ay pinagsama-samang mga palaisdaan at mga asinan. Kasi dati po akong mga namamalakaya dito sa Kailugan na to. At dati po dito sa kinatatayuan ko niyan ay parang Muntimbaryo po yan. Marami pong mga nakatira dyan. At hanggang doon po sa mga ibang sitio doon ng Kapol, ng Kamansi, ng Bunutan at ng Habulan. May mga puro po mga asinan yun. At marami pa pong sitio na tinatawag na nakalimutan ko na po. Pero napakalawak nga po nitong tinayuan ng New Manila International Airport. Partial lang po ito, maliit na bahagi lang. Kasi kung lilibutin niyo po itong lawak ng airport na to, baka abutin ka po ng 1 oras sa paglilibot mula dito hanggang dagat, hanggang doon, no? Pabalik dito. Siguro abutin ka po ng 1 oras sa paglilibot nito gamit ang itong kinatatayuan ko po ito ay sakop pa ng economic zone
ng tinatayong New Manila International Airport. Ayan o. May mga matataas na po silang mga pader doon sa gawi doon, at doon po naman sa harapan ng airport doon sa Manila Bay, may mga breakwater na rin po doon, at may mataas na pader na po doon mga nakatayo. Kasi nga po itong tinayo ng Manila International Airport, pinagsama-sama po yung mga asinan at mga palaisdaan. Pupunta po tayo doon at pakikita ko po sa inyo yung medyo sa harapan pa ron ng ginagawang New Manila International Airport. Sasakay na ulit tayo sa bangka at pupunta naman tayo doon sa medyo dulo na ng tinatayong International Airport doon. Kabilang bahagi lang po ito, dahil doon sa kabilang bahagi malayo po ang mumotorin natin at sa dagat na po tayo dadaan. Yung kabilang bahagi po ng tinatayong International Airport na to, malapit na po sa Binawangan at sa Ubando at sa Malabon. Kung nasa dagat ka po at nasa harapan ka po ng ginagawang International Airport, nasa kaliwang bahagi po tayo na economic zone na tinatayong New Manila International Airport. Ayan po yan o. At magmumotor po tayo hanggang doon sa gawing unahan naman o sa gawing dulo sa may taliptip. Yang nakikita nyo yan hanggang doon sa malayo pa, isa ko pa rin yan ang ginagawang New Manila International Airport. Medyo matagal-tagal na rin yung pagmumotor natin, pero napakalawak na yan at napakalaki. Sa 2,500 hectares na lot area ng bago tinatayong New Manila International Airport. Mga nagsisimot na po yung mga palaisdaan, nagpapatayo na. Kaya yung mga alamang po dun sa loob ng mga palaisdaan nagsisilabasan po, at kaya po marami kaming hinuhuli dito sa ng alamang dito sa Kailogan na to. Yung pong mga pader doon, no? Bahagi na po yan ang ginagawang airport, oh. Ito po mga palaisdaan po dati yan, oh, pero ngayon wala na po. Pero sa kuputo ng economic zone na tinatayong airport. Eto. Ayan. Akala nyo yung bahay na yan ay nasa gitna ng dagat? Nagkakamali po kayo. Akala nyo po ba yung bahay na yan ay nasa gitna ng dagat? Mali po kayo dyan. Itong yung bahay na po yan, palatandaan po yan na dating palaisdaan po yan. Ayan, oh. Maganda po dating bahay yan, dahil dati po dumadaan ako dito. Dahil po nabili na nga po ito ng pribadong kumpanya, nasira na po yung mga palaisdaan na yan. At ito po yung kailugan niya. Ito pong kailugan na to, papunta po yan ng Taliptip at ng Malabon, Ubando. Ayan, papunta po yan. Kasi nga po nabili na po yan, kaya ang palatandaan na lang po iyang mga natitirang bahay na yan at ito pong prinsa na yan. At saka po ayun, oh, ayun na po kung makikita nyo, ayun na po yung mga pader ng ginagawang New Manila International Airport. Ayan po. Yan na po yun, oh.
Medyo malawak na rin yan, no? Mahaba na. Yung dulo ng ginagawang New Manila International Airport po, yung pader na yan, pagka tinagos mo po yan doon sa dulo na yun, nandoon na po yan sa bukana ng Manila Bay, at kitang kita mo po yan pag nandoon ka sa baryo ng Pamarawan. Dati po, ito pong magkabila na ito, dati pong palaisdaan yan at mga asinan, pati po itong kabila na to, mga pader na po yan. Dati po ako diyang nangaalamang sa mga pader na yan, sumasakay po ako dyan. Pero ngayon wala na pong mga nakatira dyan. Pati po kasi kabila na yun, nabili na rin po ng pribadong kumpanya dahil nga po dito sa ginagawang New Manila International Airport. Sabi po ni Kuya Ricky, sa panahon naman po ng mga December, itong kanyang mga umang na mga bukatot na yun o pukot, marami po silang hinuhuli dyan. Kasama natin ngayon si Kuya Ricky Gutierrez ng Tigababangan. Kung mapapansin nyo, ang tawag dito sa umang yan to ay bukatot ba tawag? Bukatot. Sa, yung iba po tawag niya yung jakos, dun sa gawin namin tawag na may lambatan. Meron siyang ilang butas siya? 5 butas. May 5 butas po yan. Pero nakapandaw na si Kuya, wala tayong makikita ang huli niya. Ang mga hinuhuli ng umang niya dito na mga bukatot ay mga hipon, minsan alimango. Talangka wala ngayon. Madala ngayon. Talangka wala. Nung hindi pa po ginagawa ito lang po kasi yung ginagawang airport. Malalim po itong kailugan na to, pero ngayon hinukay po dahil dati po ito nung kasalukuyang tinatambak itong yung airport na to, yung mga lupa o buhangin nataboy po dito sa ilog, kaya yung iba pong parte na to bumabaw. Pero ngayon po medyo malalim na daw po, hinuhukay na. Marami ka naman hinuhuli araw-araw, Kuya. Maganda, kanina naka 5 kilo pang swahe yung pino, tapos yung magagaspangin naka 3 kilo pa rin. Marami naman po pa silang pinagbibilang, pero sa amin wala dito lang ng parte na lugar na to medyo maganda pang panghuli, kaso nga lang pagka nagde-dredging siya kailangan namin tanggalin, kaya hinuhukay, kaya yun medyo nawawalan kami ng kita. Minsan tumatagal ng 2 linggo o 3 linggo paghihintay namin. Etong nakaraan kasi yung linggo lang na to ibinalik na rin namin kasi pasokan na ng estudyante, kailangan na ng pambaon. Medyo pagkalo, alaman tayong pagkukunan. Ito lang talaga. Kaya minsan sa nagde-dredging, minsan kasi tinanggal na to. Ang gusto nila tanggalin. Paano na mga kakabuhayan namin? Dito lang kami umaasa, pinangkukunan ng kabuhayan, pambaon ng mga bata. Kaya pakiusap na lang namin na pagkahukay, pwede nyo ibalik lang namin. Kasi nga ito na nga talaga nakalakhan natin panganap buhay. Sayang naman kung mawawala, alaman tayong alam na iba, talagang ilog lang tayo. Hindi tayo alam kung sa ibang hanap buhay. Ito na nakalakhan natin. Kaya sayang naman kung mawawala. Kasi ito pong kailogan na to, public property po yan, ilog po yan, no? Kasi ito pong ilog na to, tumatagos po yan hanggang dito sa Taliptip, papuntang Binawangan, papuntang Malabon, at papunta rin po ito sa kailogan, papunta rin ito sa Manila Bay. Sabi po ni Kuya Ricky, sa panahon naman po ng mga December, itong kanyang mga umang na mga bukatot na yun o pukot, marami po silang hinuhuli dyan. Ngayon po galing sa tagulan o patagulan pa, puro hipo naman po yung nahuhuli niya, kaya so medyo maliliit pa po. Pero pwede na rin po yung panggastos daw po niya araw-araw dito, nakukuha na rin. Kasi kung may pinag-aaral pa po lalo si Kuya, lalong napakahirap hanapin ng pambaon araw-araw. Sa lahat po ng pamilya ni Kuya Rico Gutierrez dyan, ng Babangat, Bulacan, yan, shoutout po sa inyo lahat dyan. At God bless you po sa inyo parati, at sana marami kayong mahuli araw-araw. Hindi po tayo kasi pwedeng umahon doon at bawal po doon. At may pinatutupad po sila dyang mga restriction at parameter dahil sa kupuya na ginagawang airport. Kasi ayun lang po ang airport. Ayan pa yung bahay. Ayan. Mga nasira na po kasi yung mga palaisdaan na yan. Kaya ayun na lang po yung mga natitirang palatandaan na dating magpalaisdaan. Medyo malapit-lapit na tayo doon sa may tambak ng mga ginagawang airport. Nakikita nyo, bahaw na yung mga palaisdaan na to, halos may mga tambak na. Yung gawin doon puro buhangin na, mataas na rin, hindi na rin po siguro inaabot niya ng tubig. Pero gagawin pa po tayo doon.
Doon sa gawin doon may mga pader na papunta po yun sa baryo ng Taliptip. Pupuntahan pa po natin doon at titingnan pa po natin kung ano na yung mga update sa bagong ginagawang international airport. Dati po itong parte na to yan, ano, may sapa po yan tagus doon sa Manila Bay, pero nga po dyan sa gawin niya sa location niya naman po yan. Diyan po itinayo yung New Manila International Airport, kaya nawala na po yung ilog dyan papunta doon sa Manila Bay. At hanggang dito na lamang po at yan. Shoutout po sa lahat na dating mga nakatira dito po sa Sitio Capiz ng Taliptip, Bulacan, Bulacan. Kung mapapanood nyo po yung video na to, sana comment po kayo. At yung mga alaala nyo dati dito sa sitio na to, napakarami po, sigurado nyo na. Comment po kayo kung ano yung dati nyo naging experience dito sa Sitio Capiz na ngayon ay malapit na sa bagong ginagawang New Manila International Airport. Sana po yung mga dating mga nakatira dito nasa mabuti po kayong kalagayan, at sana po maganda na rin po yung trabaho nyo ngayon. God bless you po sa inyong lahat at maraming po salamat. Mula po dito sa ginagawang New Manila International Airport dito sa Bulacan, Bulacan, magandang umaga po sa inyong lahat at God bless you po.